And I thought we would have done a lot better if this guy hadn't gotten hurt. Hindi na bago para sa mga Pinoy ang pakiramdam ng pagkakaisa sa tuwing may laban ng Gilas Pilipinas. Pero sa tagumpay laban ng New Zealand All Blacks noong November 21, hindi lamang ang bayan ang napatayo sa kanilang mga upuan, kundi maging si Coach Tim Cone ay napahanga sa pambihirang ipinakita ni Kai Sotto. Sa larong ito, hindi lang naglaro si Kai, kundi gumawa siya ng kasaysayan. Sa kanyang 19 points, 10 rebounds, 7 assists, and 2 blocks at isang napakataas na efficiency rating na plus 31. Ipinakita niya ang kanyang pinakamagandang laro sa Gilas. Ang mga tagpo ng laban ay parang kidlat, mabilis, nakakamangha at hindi malilimutan. Well, 2 linggo bago ang laban, si Kai ay nasa concussion protocol matapos ang isang aksidente sa laro niya sa Japan B-League. Kailangan niyang manatili sa sideline at umiwas sa anumang physical na activity. Dahilan upang mabawasan ang oras niya para maghanda para sa Gilas. Ngunit sa kabila nito, bumalik si Kai sa tamang oras at hindi lang basta bumalik, kundi nagbigay siya ng isang performance na kahanga-hanga. Sa unang quarter pa lang, ipinakita na niya ang kanyang presensya. Siya ang nanalo sa opening tip-off, nagtala ng unang puntos mula sa free throws, at nagbigay ng 6 points, 3 rebounds and 2 assists bago matapos ang unang yugto. At ayon kay Coach Tim Cone, ang dedikasyon ni Kai ay kapansin-pansin. I just love the commitment that Kai is showing coming in every day, every time coming in early. Poor guy had to go through 2-a-day practice, coming off a concussion and still battled through it all. Ang disiplina at sipag ni Kai ay hindi lang basta simbolo ng kanyang professionalism, kundi ng kanyang pagmamahal sa laro at sa bayan. Bagamat mataas ang inaasahan ni Coach Tim Cone kay Kai, hindi niya inakalang magpapakita ito ng ganitong klaseng laro laban ng New Zealand, na isang kupunang kilala sa kanilang pisikal na depensa at maabilidad ng mga big men. Sa laban, hindi lamang nagpakitang gilas si Kai sa opensa, kundi pati na rin sa depensa. Ginamit niya ang kanyang taas at basketball IQ upang pigilan ang pag-atake ng mga tall blocks sa paint. At ayon kay Coach Tim Cone, they are incredibly physical. I think that was the number one thing we had to battle through. Credit to Kai and Junmar for battling through. Their bigs were really physical with us. At bukod sa depensa, nagpakita rin si Kai ng kanyang kakayahang maging playmaker, na bihira sa isang player na may taas na 7'3". Ang kanyang 7 assists ay siyang nagpapakita ng kanyang court vision at kakayahang mag-create ng plays para sa kanyang mga kakampi. Well, hindi na nakapagtataka na napahanga si Coach Tim Cone sa versatility ni Kai. Ang New Zealand ay kilala bilang isang kupunang mahirap talunin, lalo na't wala pa silang talo laban sa Pilipinas sa FIBA competition. Sa kanilang ranking na ika-22 sa buong mundo, dumating sila sa laban na may kumpiyansang sila ang mananaig. Pero iba ang sigasig ng Gilas, lalo na sa pangunguna ni Kai at ni Justin Brownlee na nagtala ng 26 points. Mula sa una hanggang sa huling minuto, naging dikit ang laban. Gumamit ang New Zealand ng pisikal na laro upang pigilan ang momentum ng Gilas, pero nanatiling matatag ang mga Pinoy. Sa bawat rebound, block at assist ni Kai, patuloy niyang binibigyan ng lakas ang kanyang kupunan. Sa huli, nasira ang sumpa ng New Zealand at ang Gilas Pilipinas ay nagdiwang ng isang makasaysayang panalo. At ayon pa kay Kai, I think it's just a great team win. Everybody, as I said, contributed, and I'm just very happy we got to win. Ang tagumpay laban ng New Zealand ay higit pa sa isang numero sa panalo-talo ng Gilas. Ito ay simbolo ng pagsusumikap at kolektibong tapang ng isang kupunang Pinoy na patuloy na naghahanap ng tagumpay laban sa malalakas na kalaban. Sa harap ng matitinding hamon tulad ng injuries, maikling oras ng paghahanda na ipakita ng Gilas na kaya nilang sumabay sa pinakamahusay. Para kay Kai, ang larong ito ay hindi lamang pagbangon mula sa injury, kundi patunay na kaya niyang magdala ng laro sa pinakamalalaking entablado. Ang kanyang humility sa kabila ng kanyang stellar performance ay lalo pang nagbigay diin sa kanyang karakter bilang player. At sinabi niya,
I'm just happy we got to win. We really work hard, in terms of preparation. And coming into this game, we just wanted to bring a game because we know how good New Zealand is. And we really respect them as a team. At ang tanong na hindi maiiwasan pagkatapos ng ganitong klaseng laro, handa na ba si Kai Sotto sa NBA? At para kay Justin Brownlee, malinaw ang sagot. Man, I've been saying I think he's good enough to play in the NBA, in my honest opinion. Of course, he got the height, he's got the size and the skills, he's improved so much. Ang kombinasyon ng taas, skills at work ethic ni Kai ay hindi matatawaran. Pero higit pa rito, ipinapakita niya sa larong ito ang kanyang kakayahang mag-step up sa mga critical na laban. At ito ang mga katangiang hinahanap ng mga koponan sa NBA. Sa edad na 22, malayo pa ang mararating ni Kai Sotto, pero kung ipagpatuloy niya ang kanyang pagsusumikap, hindi na imposibleng makita siyang maglaro sa NBA. Ang kanyang laro laban sa New Zealand ay hindi lamang isang highlight sa kanyang career, ito rin ay paalala na ang mga Pinoy ay may lugar sa pinakamalaking entablado ng basketball. Sa bawat rebounds at points, itinatayo ni Kai ang pangalan ng Pilipinas sa mapa ng mundo ng basketball. Sa bawat panalo ng gilas, itinakda niya ang kanyang landas patungo sa mas malaking tagumpay. At sa bawat hampas ng kidlat, may isang pangalan na sumisigaw sa himpapawid, Kai Sotto. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. リバウンドジャスティン・マックスブロックしますね。ただファウルが鳴っています。いや、ディフェンスの声、新州ブースターカイソット道に栗原がついています。カイソットこの位置から沈めてきているというのはありますが、うまいですね。一方の横浜カイソットです。ボールを奪った。そしてカイソット。キープ2本目。さあカイソット対エヴァンスはカイソット、ここは決まった。そのマッチアップ中に通った。河村中に通してカイソット。ショットクロックは残り7秒です。裏にパス通るカイソット決め切りました。